Kumpiyansa ang National Economic Development Authority o NEDA na mas babagal pa ang inflation rate sa mga susunod na buwan. Di matapos makapagtala ng pagbagal sa paggalaw ng presyo ng bilihin sa bansa noong Setyembre. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng naitalang pagbagal ng inflation rate sa bansa nitong Setyembre na nasa 1.9%, kumpiyansa ang National Economic and Development Authority na mas babagal pa ito sa mga susunod na buwan. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, puspusan ang hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang makamit ang 2% hanggang 4% na inflation rate. At nakita na niya ang bunga nito matapos ang naitalang inflation rate ngayong Setyembre. Kaya kung susumahin mula January hanggang September, nasa 3.4 ang year-to-date inflation ng bansa. Kabilang anya sa kanilang tinututukan ngayon ng food security na malaking salik anya sa paggalaw ng inflation. So, actually, last year pa, nag-create ang Pangulo ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook. So, may subcommittee tayo on food, mayroon ding subcommittee on non-food. So, ang ginagawa nito is talagang tinitingnan yung mga trend dito sa atin sa bansa at saka sa labas ng bansa rin para ma-anticipate. Kasi ang kailangan talaga dito, anticipated natin yung mga developments para meron pa tayong pwedeng magawa. Dahil sa pagbagal na yan, iginiit ng NEDA na mas lalakas pa ang purchasing power ng mga Pilipino, lalo na ngayong papalapit na ang holiday season. Pwede talaga silang maging confident tungkol sa mga kalakaran sa presyuhan ng mga consumer goods. So, nakikita namin na po pwedeng tumaas talaga ang demand. Talaga naman tataas ang demand dahil dito sa dahil sa Kapaskuhan nga, no. Pero in addition, dahil sa mas mataas ang confidence, so mas mataas pa na na demand. Samantala, ang pag-recover naman ng tourism industry ang nakikitang dahilan ng NEDA sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa na sa ngayon ay nasa 4%. Gayunman, hindi pa rin nila ipinagkikibit balikat ang ilang hamon sa labor force, kabilang na ang underemployment at job mismatch. Kaya kanilang inilunsad ang Trabaho para sa Bayan Plan, isang 10-year roadmap na siyang magiging gabay para sa mas masigla at malakas na employment generation sa bansa. Katunayan, nag-iikot na raw sa ngayon ng NEDA sa iba't ibang panig ng bansa para magsagawa ng konsultasyon ukol dito. Ang objective namin dito is maging very dynamic yung ating labor market, maging very agile. Kasi ang nakikita natin, although bumababa yung unemployment rate natin, nakikita natin na mataas pa rin yung underemployment. Tapos yung quality ng employment, yun ang isa sa kailangang ayusin pa. Isa rin sa isinusulong pa ng NEDA para mapalakas ang labor force sa bansa ang pagpapalakas ng access ng mga manggagawa sa internet sa pamamagitan ng pagsusulong ng Konektadong Pinoy Bill para sa upskilling at retooling ng mga manggagawang Pilipino sa tulong ng internet. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.